naman, konti pa lang mga customer natin ngayon. Disyembre nung nakaraang taon na masukan bilang cashier sa isang karinderya sa Imus, Cavite, si Maribel Paglinawan. O, Day, huwag ka mahihiya, ah. Umaasang sa pagkakataong ito, makakatayo siya sa sariling mga paa, malayo sa dating asawa. Mukhang masarap nga, ah. May kiraan lang. Sino masarap? Si Tony? Uy! Ano ka ba? May asawa ako. Huwag ka nga ganyan. Pero lingid sa kaalaman ni Maribel, hindi pa rin siya makakatakas sa kamay ng kabiyak. Oh, charot-charot. O, Tony, si Maribel. Maribel, si Tony. Basta. Family. O, ayan, Day. Ang pwesto mo dito sa cashier. Pero alam mo na, bawal nenok-nenok dito, ha? Masama yun. Hindi ko naman gagawin yun. Loko. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na bago pa mangyari ang krimen, 2 beses nang nag-amok si Michael sa nasabing kainan. Isang order nga ng lugaw. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Wala ba akong karapatang kumain dito? Kung naghahanap ka lang ng gulo, wala. Unang sugod na po kasi niyan dito na po yan eh. Pangalawa na po kasi yan eh. Tinutukan na rin po siya ng kutsilyo that time. Kwento pa ni Rico, pinagsesilosan daw ni Michael ang isa sa mga katrabaho nila ni Maribel, ang dishwasher na si alias Tony. Boy, hindi ka nga dito. Talaga, may sasabihin ako sa'yo. Uy! Manig ka ha? Pinuporma mo ba tong asawa ko? Iyo. Parang kapatid na turingan namin. Sigurado ka? Oo. Pag nalaman kong pinuporma mo tong asawa ko, malilinti ka na sa akin. Ano ba? Nakakahiya ka! Isa. So lahat, may duda siya. Opo, lahat po. Lahat po ng kasamahan namin dito, pinagdudahan niya po. Pero may Na- katotohanan po ba yung Wala po. relasyon? Wala po. Loko, sino ba yun? Dahil sa insidente, umalis sa trabaho si Tony para na rin makaiwas sa gulo. Although yung lalaki ay may naririnig siya na chismis na itong asawa niya daw ay may ibang lalaki. Sinubukan niyang i-reach out yung kanyang asawa pero hindi siya in-entertain until naisip nitong lalaki na puntahan dun sa karinderya to find out kung bakit. Pero yung babae, ginusto niya na makipaghiwalayan ng tuluyan. At ang ikatlong beses nauwi sa madugong krimen. Sa investigasyon ng Imus Cavite Police, selos ang nakikita nilang motibo sa krimen. Habang nakupo at nagbabantay sa kainan si Maribel, bigla na lang dumating si Michael at inundayan ng saksak ang asawa. Ang ating biktima siya, hindi na rin nakapalag. Yun niya, humantong sa panununtok sa kanya at pananaksak. At yun ang naging dahilan kaya siya bumagsak sa sakit. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Suntok po. Suntok sa likod, tapos saksak na po. Kaya doon po ako napatakbo, napan sa kanya. Tapos dito ko po siya hinabol. Pagdating ko dito, binato ko po siya. Nung takip Ng na kaldero po. Ang buong krimen nakuna ng closed circuit television o CCTV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng suspect. Sinaksak niya sa lieg and then ginilitan. Nung nangyayari yung isang katrabaho ng biktima natin na nakaupo doon, lumapit siya dito sa kitchen, dinampot niya itong takip ng kaldero at ibinato niya sa suspect. Dali-daling tumakas ang suspect matapos maisagawa ang krimen.
Isinugod pa sa ospital ang ginang na si Maribel. Pero idineklara siyang dead on arrival. Sinubukan po sir i-revive ng hospital, subalit hindi na po kinaya. Yung stamp wound niya po sir sa bandang liig, base sir sa record ng hospital, ito daw po ay umabot ng 5 cm. Dahil sa testimonya ng mga saksi, dagdag pa ang kuha ng CCTV. Itinuring si alias Michael na pangunahing suspect sa pagpatay kay Maribel Paglinawan. Kinabukasan, March 25, sumuko si Michael sa Imus Police Station. Ako po'y pumatay kay Maribel sa lugawan. Umupo ka muna. Malaking bagay sir na sumurrender siya. Ano yung sinasabi mo kanina? Sa istasyon ng pulis, tahasan niyang inamin ang nagawang krimen. Asawa ho ako ni Maribel. Ako ho'y pumatay sa kanya. Paliwanag ni alias Michael, Nagdilim lang po talaga yung paningin ko. Sobrang selos ko. Akala ko may iba na siya. Mahal na mahal ko po yung asawa ko. Tinanong din natin kung bakit niya ginawa yun at siya pa talaga ang gumawa doon. Inamin niya na dilim ang aking paningin. Tapos we dig deeper, ano bang naging dahilan? Selos. naharap si Michael sa kasong parricide. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang suspect na si alias Michael. Ay namin ko naman po. Totoo yan, ako naman. Ikayo po yun. Kilala naman lang ko talaga na ako yun. Opo. Kasi hindi naman ako ng takip ng mukha. Ayon kay Michael, nadala lamang siya ng galit kung kaya niya nagawa ang krimen. Puno na puno ang puso ko at saka parang kinain ako ng galit. Paliwanag ni Michael, ilang beses niyang tinangkang makipagbalikan sa kanyang misis. Naisip ko yun na naggawa kong ganyan patayin. Dahil naman sa pakiusap ko sa kanya ng maayos sana, ayusin namin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, ang gigil ko sa galit Kasal kami. Hindi natin pwede gawin na magpakasal tayo ulit sa isang babae na ibang babae naman ang kasama sa simbahan. Iba na nga po tayo sa isa't isa na pakasal tayo ulit, pwede naman siya lang din. Pero ginawa niya agad tayo niya. Dagdag pa ni alias Michael, pakiramdam daw niya. Ang nano ko sa sarili ko na nakasputog ko na meron talaga silang ang relasyon na totoo talaga yan. Samantala, mariing pinabulaanan ni Rico ang paratang ni Michael kay Maribel. Umamin ka ha? Pinuporma mo ba tong asawa? Wala naman po kasi sila talagang relasyon nun. Kasi lahat po kasi dito ng mga lalaki ay lahat po pinagsisilusan niya. Lahat po ng mga kasamahan namin. Kumbaga sa kampo, bawal po lumapit sa asawa niya. Hindi ko sinabi yun. Ito talaga. Sinubukan ng Pinoy Crime Stories na kuno ng panig si alias Tony, ang lalaking pinagsilosan umano ni Michael. Pero sa isang text message na ipinadala niya sa aming team, nilinaw niyang wala silang naging ugnayan ni Maribel. Depensa naman ni Michael tungkol sa paratang na sinasaktan niya ang kanyang misis. Yung disuntok, hindi ko nasuntok yan. Dito sa Manila. Dito sa Manila, nasampal ko yan unan. Manghingi ako ng tawad, alam ko naman yan na hindi niyo matanggap yan kasi galit na galit sila po sa akin. Hindi nila matanggap yan. Pero manghingi ako ng pasensya, hindi ko po sinasadya ang pagpatay ng anak niyo. Pero para sa pamilya ni Maribel, walang kapatawaran ang ginawa ni alias Michael sa kanilang anak. Kahit kailan, hindi ako bumigay ng patawad ka sa kanya. Ni sa panaginip, hindi inasahan ni Mang Madronio na bangkay nang uuwi sa kanila ang pinakamamahal na si Maribel. Paalam na lang, anak ko, kasi hindi na kita makita. Nitong April 6, 2024, inihatid na sa huling hantungan si Maribel. Dalangin ng pamilya ang tuluyang kapayapaan ni Maribel at mabilis na pagkamit ng hustisya. Sobrang ginagawa sa asawa niya, babulok siya sa bilangguan. Paalala ng mga otoridad, walang mabuting idudulot kung magpapadala sa galit at selos. May kaakibat na parusa ang pananakit. Lalo na ang pagpatay sa kabiyak.
At sa mga asawang nakakaranas ng pang-aabuso, agad daw na lumapit sa mga otoridad. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.